Nabalitaan ba ninyo, maging aral po yan sa inyo, maging warning ito, hindi po yan harassment. Okay? Yung nangyari kay Meow Meow, yung pusa ng Cavite. Pusa ng Cavite. Yung kuting ng Cavite. Kasi sabi niya, Meow Meow eh. Congressman Kiko Barsaga, na 2 beses sinuspindi ng Kongreso dahil sa hindi magandang asal. Kinasuhan ng libelo sa kanyang pagbibintang sa malaking negosyanteng si ano tawag dito, si Barsaga, si Rason, Enrique Rason. Ayan, nagkaroon po ng arrest order, pinaaresto ng Regional Trial Court ng Makati ang suspendidong congressman. Napilitang sumurrender, tapos inaresto na siya. Cyber libel. Ayan, hindi yan harassment, hindi yan pananakot, lehitimong kaso yan. Inakusahan niya yung biktima na kung ano-anong below the belt or fake news. So may karapatan yung kabila, nagfile ng kaso, ayan na. Na-convince ang korte na may basihan ang cyber libel. Maisipin mo, congressman, ang kaso mo, cyber libel. Gumagawa ka ng batas, mambabatas ka, cyber libel, fake news, maling akusasyon, paglabag sa batas, matinding pagyurak yan. Kung ginawa yan at nangyari kay Congressman Barsaga, yan ay mangyayari kahit kanino doon sa mga gumagawa ng paratang na fake news o walang kaukulang ebidensya. Ayun cyber libel, buhay na buhay. Okay? Ito ay maging halimbawa sa lahat. Hindi lang mga anti-Marcos group, kahit na anong grupo, kahit sino pa kayo, no one is above the law. Ignorance of the law excuses no one. Lalo na pagka ganyang kilala at big time na negosyante, paparatangan ninyo na kung ano-ano, na fake at walang basihan, talagang tutuluyan kayo. Ay kung di ako kakamali, 8 yatang count yan eh. Available nga lang, 48,000 bawat isa. May malaki-laking pera din. Ay kung di ako nagkakamali, meron ding banta. Ewan ko lang kung tinuloy. Yung Dasmariñas ba? Homeowners Association o yung taga Forbes Park na Homeowners Association na kanyang pinagralihan ng araw. At sinasabi ang mga nakatira doon sa lugar na yun, mga korap daw. Sus marusay. Matindang paratang yun. Ay daming matitinuron. Hindi naman lahat ay politiko ang nakatira doon. Negosyante, artista at mga diplomat, foreign diplomat nakatira dyan. Kung sasabihin mo, kurap. Panibagong libel yan. Yan ang ginawa nitong pusa ng Cavite. Si Meow Meow. Dahil pag kinasuhan, libelous yun, delikado na naman yun. Diba? Mayroon pang isang namumuro dyan yung vice mayor ng Mercedes daw ng Isabela, na abogado, na kung magsalita ay laging parang sumisigaw. Laging galit na galit sa mundo. Ewan ko, ano bang kayo mga taga dyan sa Isabela, ano bang ginagawa ng vice mayor nyo? Bakit pag wala sa Davao, nandito sa Metro Manila, puro rally ang ginagawa? Nagkatrabaho ba yan? Yan din, matitindi rin ang mga sinasabi niyan. Pwede nga siyang madisbar eh. Pwede pa nga yan, mag-file ang mga tao na non-disbarment para matanggal ang pagiging abogado niyan. Mga below the belt din ang paninira niya kay Pangulong Marcos. Di ba? Talagang identify na supporters, followers, Duterte yung nanggugulo sa ating bansa. Nanggugulo kasi karamihan sa kailang ginagawa fake news, kaya panggugulo yun sa aking opinion. Halos walang lihitimo eh. Punong-puno ng galit, punong-puno ng mga masasamang plano ang kailang ginagawa. Destabilization, panggugulo sa ating bansa, panghikayat sa mga Pilipino na magalit sa gobyerno. Ay bakit pa kayo galit na galit? Nung kayo nasa pwesto, hindi naman kayo pinabababa. Nung kayo nasa pwesto, wala namang nanawagan, bumaba kayo. Kahit na ng mga panahong yun, kung magtumba kayo ng tao, araw-araw nagbibilang ng patay. Araw-araw, maabot ng 30, 20 to 35 na katao ang namamatay araw-araw ng panahong yun. Walang nanawagan kayo mag-resign. Di ba? Pinabayaan kayo matapos. Kaya nga lang po yung mga biktima, karapatan naman nilang mag-file ng kaso. Walang tiwala sa ating korte noong panahon yun. Kaya nagpunta ng ICC. Kaya nga si Digong Duterte nakakulong ngayon. Crime against humanity. At yung iba ay pwede pang madamay. Wala kayong kadala-dala eh. Hindi po kayo ang hari-hari sa Pilipinas.
May mga limitasyon ang kapangyarihan sa gobyerno. Pag naging presidente ka, 6 na taon ka lang. After niyan, manahimik ka na lang at tumulong ka sa gobyerno kung mahal mo totoo. Pero kung ikaw ay mga agaw, at ikaw ay manggugulo, parang nakakapagduda na meron kayong negosyong natigil. Meron kayong hanap buhay na naputol. Meron kayong masarap na buhay ng panahon yung gusto nyo ay walang katapusan. Ano yun? Baka illegal yun. O, di ba? Wala akong nakikita sa ngayon kung bakit kayo nakakaganyan. Yan lang ho yung opinion ko at analysis ko dyan. Kaya kayong mga mamamayang Pilipino, mag-isip-isip kayo. Kayo ay gamit na gamit. Hindi naman kayo makikinabang. Sila-sila lang yan. Sila-sila lang. Kaya nga posibleng nakakaduda na rin na baka may mga malalaking negosyanteng illegal ang negosyo, ang financier nila. Baka may bansa na financier din sila na nag-aambisyong agawin itong Pilipinas, especially ang West Philippine Sea. Kasi yung kanilang galaw magastos eh. Hindi pwedeng barya lang. Daan-daang milyon at bilyon ang kanilang gastos sa kanilang galawan from day 1 mula ng 2022 hanggang ngayon, 4 na taon na yan. So kung legal na pera yan, ubos na sana yan. Kaya nakakadudang galing sa illegal na business at galing sa mga pwedeng foreign support ang kanilang galawan. Kaya sila ganyan. Na kahit na fake, mga desperadong galaw, mga walang kabuluhang galaw, o hindi ko man nilalahat pero lahat o halos lahat ng kanilang galaw ay puno ng galit na wala sa lugar. Puno ng paghihiganting wala sa lugar. Galit sila nung makulong si Duterte, ay hindi naman gobyerno ang nagpakulong sa kanya, ICC dahil ang complainant Pilipino. Galit ba sila dahil si Sara inapilitang mag-resign bilang cabinet secretary? Wala namang ginawa sa Department of Education yan. Corruption ang nangyari doon. Galit sila dahil nawala yung intelligence pan. Hindi naman kailangan ng intelligence pan ng Office of the Vice President dahil wala naman trabaho yan. Bakit pa binigyan ng intelligence pan yan? Bakit naman kailangan bigyan? O nung hindi ibigay yon, nagwawala na kayo. O di ba? Malinaw na malinaw ang mga personal interest at business interest ng grupong ito. Kaya kayong mga Pilipino dito at sa buong mundo, magising na kayo dahil ang kanilang mga plano ay madilim pa sa sabaw ng pusit. Ang kanilang pinagdaanan, ganon din. At kung gusto nilang ituloy yan, kayo ay gagamitin lang. Kaya kung ikaw ay matinong Pilipino, may pagmamahal ng totoo sa Pilipinas, aralin at huwag samahan ang mga taong madidilim ang galaw. Ang bansang Pilipinas ay mayaman, ang Pilipinas ay demokratikong bansa, dapat yan ang mga ibabaw. No one is above the law. Ang mga siga-siga, nagtatapang-tapangan, hindi pwede. Paglabag yan sa karapatang pantao ang magiging bunga pagkaganyan ang sitwasyon. Please like and share.